Tumayo po tayo mga kapatid para sa ating panalangin. Dakilang Ama, Yahuwa, na banal at makapangyarihan ka po sa lahat. Nagpapasalamat po kami ng marami sa iyo, Ama, sapagkat muli mo kaming tinipon sa oras na ito upang sambahin at purihin ang iyong napakabanal na pangalan. Bago ang lahat, patawarin mo sana kami sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Sana'y linisin mo ang aming mga puso't kaluluwa upang ito ay may handog namin sa iyo na maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan, lalong-lalo na sa oras ng aming pagsamba sa iyong napakadakilang pangalan. Basbasan mo sana ang mga aral na aming pakikinggan sa umagang ito. Sana'y magsilbing gabay namin sa aming paglalakbay sa mundong ito. Ito sana'y maging inspirasyon ng bawat isa sa amin, lalong-lalo na sa panahon ng kahirapan, na panahon ng bagabag at kalungkutan, Ama. Sa panahon na kapag kami may mga karamdaman, sa panahon na kami ay nawawala na ng pag-asa, Ama. Ito sana ang maging gabay namin sa patuloy naming paglalakbay sa mundo na sa magulong sanlibutan ito, Ama. Naalalaman mo at alam mo ang kalagayan ng bawat bansa, Ama. Kaya isinasama rin namin sa aming panalangin na bigyan mo sana ng kaunting kapayapaan ang mundong ito. Basbasan mo ang mga leader ng iba't ibang bansa upang magkaroon ng panahon ang iyong mga lingkod na patuloy ka naming sambahin at paglingkuran ang iyong napakabanal na pangalan. Basbasan mo sana ang aming kapatid na siyang maghahatid ng iyong mga salita. Puspusin mo sana siya ng iyong banal na espiritu upang maipaliwanag niya ang iyong mga salita na naaayon sa iyong banal na kalooban, lalong-lalo na sa aming mga kaibigan, mga kapatid at kamag-anak, at sa mga sanlibutan, Ama, na ito ay magsilbing mabuting paalala sa bawat isa sa amin. Bigyan mo rin sana at basbasan mo sana ang mga abuloy na inihahandog namin sa iyo sa umagang ito na maging ganap upang mabuo ang aming pagsamba sa iyo at magamit din ang abuloy na ito para sa kadakilaan ng iyong banal na pangalan. At sana'y basbasan mo ang bawat isa sa amin na maging matibay sa aming pananampalataya upang makapagpatuloy kami sa aming paglilingkod sa iyo. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling kasama ng kapatawaran ng aming kasalanan sa pangalan ng aming Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Aral ng ating kaligtasan, unaway ating dibdib. Ihayag na may kaganakan ang pangalan ni Yahuwah. Magsinawit ng pagpupuri sa Panginoon.
Okay, can you hear me now? Okay, I will go now. Mga mahal na kapatid, pasensya na kayo at tayo po ay may mga koneksyon na hindi malakas para tayo ay madinig. Ano? At itong ating ginagawang pagsamba ay sa pamamagitan po ng internet. Kaya muli nating babanggitin ang ating binanggit na kanina, pasensya na kayo, at hindi natin kontrolado ang mga nagaganap sa paligid po natin. Ano po mga kapatid? At atin pong rerepasuhin ang atin ang nabanggit kanina na gaya ng ating sinabi, sa kasalukuyan ng mundo ay itinuturing na nasa isang mapanganib at delikadong sitwasyon dahil sa iba't ibang krisis na kinakaharap nito. Digmaan, pagbagsak ng moralidad ng mga tao, hindi lamang yan, at ang mundo ay nasa pinakamalapit na punto nito sa hating gabi na ito'y sumisimbolo sa kanyang pagkawasak. Sa harap ng katotohanan ito, may panawagan ng Diyos sa mga taong umaasa sa pagdating ng ating Panginoong Yahushua sa alabaab. Ano ang panawagan? Pakinggan natin. Sa unang talata po sa ating pag-aaral, let us read sa aklat ng Roma 13:1 hanggang 12. Mababasa po natin ito, mga mahal na kapatid. Inyong pakinggan. Ganito po ang ating mababasa. Dapat ninyong gawin ito dahil alam ninyong panahon na para gumising kayo, sapagkat mas malapit na ngayon ang oras ng ating kaligtasan kaysa nung una nang tayo sumampalataya kay Yahushua Kristo. Mag-uumaga na, kaya iwanan na natin ang mga gawain ng kadiliman at isuot ang kabutihan bilang panlaban natin mga nasa liwanag. Ano ang dapat nating gawin sa harap nitong kalagayan ng mundo? Matakot, mataranta, nervyusin? Aba hindi, ang sabi ng Apostol Pablo ay maliwanag na ang sabi dapat nyong gawin ito dahil alam ninyong panahon na para gumising kayo. Eh bakit dapat ay gumising na tayo? Sapagkat ang sabi po ng Biblia, malapit na ngayon ang oras ng ating kaligtasan kaysa nung una. Alin yung una na yon? Nung tayo unang sumampalataya. Kailan ba tayo unang sumampalataya? Ang iba ay 1920, 1997, o kung ano-ano mang mga taon yon, kung kailan tayo unang sumampalataya. Kung noon, tinuruan na tayo may wakas ang mundo, sa panahong ito, sabi ni Pablo, gumising na kayo kasi mas malapit na ngayon ang oras ng ating kaligtasan kaysa nung una. Paano natin dapat gagawin ang paggising? Ang sabi ho sa talata ng Biblia, iwanan na natin ang mga gawain ng kadiliman at isuot na natin ang kabutihan bilang panlaban nating mga nasa liwanag. Sa makatwid, meron tayong gagawin. Maghahanda ho tayo. Ang paghahandang gagawin po natin, iwan ang gawain ng kadiliman at isuot ang kabutihan. Ano yung kabutihan na yon? Yun ang ating ipanlalaban. Laban sa kasamaang nagaganap sa daigdig na ito, mga kapatid. Ano ang ilan sa mga gawa ng kadiliman nang dapat nating iwanan? Next slide, 4:19. Ito nakasulat. Pero ang pamumuhay ng taong masama ay parang kadiliman. Hindi niya alam kung ano ang dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang sabi kanina, iwanan natin ang gawa ng kadiliman. Ang gawa ng kadiliman pala, yun yung paraan ng pamumuhay ng tao. Pagka masama ang paraan ng pamumuhay ng tao, ang katumbas, nasa kadiliman po siya. At ano ang tiyak na magaganap sa kanya? Ang pagbagsak. At alam ba niya ang dahilan ng pagbagsak niya? Hindi. Ang sabi yan, hindi niya alam kung ano ang dahilan ng kanyang pagbagsak. Bakit? Sapagkat nalilibang siya, sagana siya. Diba? Pero dahil sa kasamaan na kanyang ginawa, sumagana buhay niya. Corrupt siya. Di po ba? Pinakinabangan niya yung iba, masarap ang buhay niya. Pero babagsak po yan
sapagkat ang kanyang pamumuhay ay masama, katumbas na sa kadiliman siya. Kaya masama na tayo ay nasa gawa ng kadiliman. Tiyak babagsak tayo. Ang salita ng Diyos, matibay pa sa langit at lupa. Ang langit at lupa ay mapaparam, pero ang salita ng Diyos ay mananatili. Ibig lang sabihin, kung anong sinabi ng Diyos, babagsak ang taong masama, tiyak na magaganap po yan. Tanong, ayon po sa mga talata ng Biblia, bakit mahalaga na tayo bilang nasa Ecclesia o tagasunod ng Kristo ay mabuhay sa liwanag? Ibig sabihin, ang ating pamumuhay ay matuwid sa harap ng Diyos, hindi para magpahanga sa tao. Pakinggan natin ang dahilan. Ganito nakasulat, 3:7. Sa pamamagitan din ng kanyang salita ng Diyos, itinakdang tupukin ng Diyos sa apoy ang kasalukuyang langit at lupa sa araw ng paghukom at paglipol sa masasama. Bakit kailangan tayo ay nakahanda? Sa paraang ang ating pamumuhay ay mabutit matuwid sa harap ng Diyos, iniwan na natin ang gawa ng masama sapagkat darating ang panahon na tutupukin ng Panginoon Diyos ang kasalukuyang langit at lupa. Tinutupok na ngayon ang langit at lupa sa pamamagitan ng polusyon, sa pamamagitan ng gyera, sa pamamagitan ng iba't ibang kadahilanan. Pero hindi yan ang magwawakas sa langit at lupa, kundi ang Diyos ang magwawakas niyan. At ang nakakatakot pa, sa araw po ng paghukom ay darating ang paglipol sa mga taong masasama. Kaya humahalakhak sila sapagkat sila ay sagana. Nagkakatuwaan sila sapagkat sila ay walang problema pagdating sa pinansyal dahil sa kasama ang ginagawa nila. Ngunit ang wakas nila ay ang paglipol sa araw ng paghuhukom. Alam nyo, ang araw ng paghuhukom ay dapat nating maintindihan. Ang pagdating ng Kristo, tandaan ninyo ho, ang rapture, ang sabi nga, ang Kristo ay nasa alapap para sa kanyang eklesia. Pero ang pagdating po ng Kristo sa second coming niya, pagkatapos ng rapture, yan po ay bababa ang Kristong kasama ang eklesia. Ulit, sa rapture, Yahushua will come for the ecclesia. After 7 years of tribulation, ay ang ating Panginoong Yahushua will come down with the ecclesia. Ang unang gagawin, titipunin ng lahat ng mga tao. At siya po ay maghukom, magja-judge siya, magbiberdict siya. Iko-convict niya, kanat kaliwa, mga taong nasa uring tupat, kambing. Di po ba? Pagka ang isa pa sa judgment niya ay ang papadala ng Diyos noong isang anghel para husgahan itong diablo at siya po ay ilalagay sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Isa sa mga judgment din po yun. Ano pa ang sabi ng Biblia? Judgment din sa mga patay. At saka ang pinakapinal na judgment, final judgment, sa harap ng white great throne. Kaya mga kapatid, itong ating pinag-aaralan ay hindi po limitadong kaalaman. Ito'y ipinaalam ng Diyos sapagkat sa ating pinangagalingang relihiyon, akala niya ang tinuro sa atin, isang judgment lang, tapos na lahat. Hindi ganon, mga kapatid. Kaya mayroong final judgment sapagkat may initial judgment at iba't iba pang mga judgment. Pero ang final judgment yan ay sa araw ng paghukom, lahat ng patay, malaki, maliit, bata, matanda, ang namatay sa dagat, ibibigay ng dagat, ang namatay sa alapap, ibibigay ng alapap, ang namatay sa libingan, ibibigay ng libingan, at lahat ay hatulan ayon sa aklat ng buhay at ayon sa kanilang mga gawa. Tayo ay hindi, yun ang ating hangad. Ang hangad natin po, makasama tayo sa rapture. Kaya mahalaga na tayo ay patuloy na gumagawa ng mabuti, mga kapatid. Ano ang kasamaan kapag ang pinili ng tao ay yung daan ng kasamaan? Ito, pakinggan natin, next slide. Ganito ating mababasa. Nagmamadali kayong gumawa ng masama at mabilis ang kamay ninyong pumatay ng walang kasalanan. May mga taong ganyan.
Hindi lang mga taong sekular o mga taong dito sa mundo, maging ang mga religious organization ay merong ganyang gawain. Nang sabi ng Biblia, madali kayong gumawa ng masama, mabilis ang kamay ninyong pumatay ng walang kasalanan. Palaging masama ang iniisip ninyo at kahit saan kayo pumunta ay wala kayong ginawa kundi kapahamakan at kasiraan. Hindi ba totoo yon? Ang masama pa dyan, kung yan ay isang relihiyon, kahit saan sila pumunta, ang ginagawa nila ay kapahamak at kasiraan. Bakit dala ang kapahamakan at kasiraan? Maling doktrina ang dala-dala eh. Kung mali ang doktrina ang dala-dala nila, saan man sila mapunta, lason ng kaluluwa ang dala nila. Nasa Biblia yan. Kaya nga hindi pa pinarurusahan ng Diyos ang ating mga kaaway at hindi pa natin natatamang tagumpay at katwiran. Naghintay tayo ng liwanag pero dilim ang dumating. Kaya lumalakad tayo sa dilim. Wala kayong alam tungkol sa mapayapang pamumuhay. Nakita ninyo? Masasama ang nasa isip eh. Siguro sa umaga nasa isip, eto plano. Gabi pa lang bago matulog, eto pala planong gagawin ko. Magnanakaw, manghihiram at hindi magbabayad. Plano na masama. Wala kayong alam tungkol sa mapayapang pamumuhay, sabi ng Biblia. Binabaliwala ninyo ang katarungan. Binabaluktot pa ninyo ito. Isipin ninyo, katarungan, binabaliwala, binabaluktot. Di ba? Ibig lang sabihin, binabago. Ang katarungan para sa kanila ay baliwala. Bakit? Maaring itong mga taong ito nasa kapangyarihan. Maaring itong mga taong ito malakas ang kanilang impluensya. Kaya kahit katarungan at kahit na katotohanan, binabaluktot. Binabaliwala nila yon. Ang sino mang sumunod sa inyong mga ginagawa, hindi rin makakaranas ng mapayapang pamumuhay. Kaya alam nyo, mga kapatid, pagka binasa natin ang buong kontekstong ito, ang pagtalikod sa Diyos at ang pamumuhay sa kadiliman, nag-uumpisa po yan sa mga leader. Kapag ang leader ay masama at susundin at ang mga tagasunod ay sumunod sa kanya, magiging masama rin ang kanilang paraan ng pamumuhay. At ang sabi ng Biblia, ang sino mang sumunod sa inyong mga ginagawa, hindi rin makakaranas ng mapayapang pamumuhay. Totoo po yan, mga kapatid. Di ba? Paano natin makikilala sa kabilang dako naman ang mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua naghahanda? Ang sabi nga po, ito. Ang tanong ay ito. Kung 5 araw na lang tayo mabubuhay, mga kapatid, ano ang ating pahahalagahan? Mag-overtime sa trabaho? Magpakaligaligaya? Magbiyahe kung saan-saan? Gawin ang lahat ng masasarap bago mamatay? Sa isang taong matino ang pag-iisip, 5 araw na lang siyang mabubuhay, ano gagawin niyan? Panay-panay ang tawag sa Diyos niyan. Panay ang hingi ng tawad sa Diyos niyan. Siguro yung mga hindi kasundo, katatawagan, kakausapin, magkasundo na tayo. 5 araw na lang ako mabubuhay, mamamatay na ako eh. Hindi ba totoo yun? Gaano ho kapanganib ang buhay ng tao? Maring sabing kapatid na ministro, walang taning pabuhay ko. Sino may sabi sa inyo na walang taning ang buhay natin? Lahat tayo may taning. Hawak ng Diyos ang araw at buwan at taon ng buhay natin. Ang sabi nga ng Apostol Pablo, bakit araw-araw ako'y nasa panganib ng kamatayan at bawat sandali ako'y nasa panganib ng kamatayan? Kaya ang buhay natin, mga kapatid, lagi nating itanim sa isip natin, hindi natin hawak. Anumang oras pwede tayong mamatay. Anumang oras, anuman ang ginagawa natin, natutulog, nagtatrabaho, nagmamaneho, o nagluluto, anuman yung trabaho natin, pwede tayong bawian ng buhay. Sa harap ng katotohanan yan, ang mga kasama sa eklesiya ng ating Panginoong Yahushua, dapat ay naghahanda. More on the spiritual aspect of our life, ang ating panahon at ang ating konsentrasyon, mga kapatid. Anong kahalagahan yan? Next slide. Ito nakasulat. Pakinggan natin. Ngunit kayo, mga kapatid, ay hindi namumuhay sa kadiliman. Kaya hindi kayo mabibigla sa araw ng pagbabalik ng Panginoon, katulad ng pagkabigla ng isang tao sa pagdating ng magnanakaw.
dahil namumuhay na kayong lahat sa liwanag at hindi sa kadiliman. Yan ang kahalagahan ng mga aware sa nagaganap at alam niyang siya'y hindi taga-mundo. Siya'y naglalakbay lang. Alam niya darating ang Kristong bigla sa alapaap. Kaya ang sabi ng Biblia, hindi na kayo namumuhay sa kadiliman, kaya hindi na kayo mabibigla sa araw ng pagbabalik ng Panginoon. Alin yung pagbabalik na inaasahan ng mga apostol at ng mga unang kasama sa Eklesiya, yan po ang pagbabalik ng Kristo para sa Eklesiya sa alapaap, araw ng rapture. Pero paano yung mga taong hindi aware at hindi naghahanda? Ang sabi ng Biblia, sila ay mabibigla sa pagdating ng araw na yon, parang isang taong nabigla sa pagdating ng magnanakaw. Bakit? Sapagkat sila ay nabubuhay at namumuhay sa kadiliman. Kaya mahalaga mga kapatid na tayo po ay magtaguyod ng pamumuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Mga anak tayo ng Diyos, anak tayo ng liwanag, hindi ng kadiliman. Mga kapatid, paano gagawin ng Diyos yun? Na tayo ay makaliwanag. Next slide, ganitong ating mababasa. Ililigtas kita sa mga Hudyo at sa mga hindi Hudyo. Ipapadala kita sa kanila para imulat ang kanilang mata't dalhin sila mula sa kadiliman papunta sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas papunta sa Diyos. At sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa akin, patatawarin sila sa kanilang mga kasalanan at mapapabilang na sila sa mga taong itinuring ng Diyos na sa Kanya. Ito'y si Pablo. Si Pablo ay isinugo sa lugar ng mga kahintilan, mga hindi Hudyo sa laman. Ano layunin? Kaya isinugo siya ng Panginoon Diyos para imulat ang mga mata ng tao roon mula sa kadiliman papunta sa liwanag, mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa kapangyarihan ng Diyos. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ang mga apostol noon, may malaking bahagi, may malaking papel sa Eklesiya, maging sa panahon natin. Ano ang kanilang papel? Next slide, ganito ang ating mababasa. Tayong mga mananampalatay katulad ng gusali na ang mga haligi, ang mga apostol at mga propeta at ang pundasyon ay ang Kristo Yahushua. Kaya ang Apostol Pablo, isa sa mga apostol, isinugaw sa kahintilan para imulat ang mga mata ng mga tao mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan, mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Kaya ang isa sa mga papel ng mga apostol, haligi. Haligi sila kasama ang mga propeta ng mga mananampalataya. Pero ang pinakapundasyon ay ang ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Mga kapatid, tandaan natin ang itinuturo ng isinusugo ng Panginoon Diyos, mga salita ng Diyos, gaano kahalaga salita ng Diyos. Next slide. Ito nakasulat. Pakinggan natin sa aklat ng Salmo. Next slide. Ang salita nyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking dadaanan. Tutuparin kong aking ipinangako na susundin ang inyong matuwid na mga utos. Hirap na po ako, Yahuwah. Panatilihin niyo akong buhay ayon sa inyong pangako. Salita ito ni David. Nang sabi, ang tanong natin, gaano kahalaga ang salita ng Diyos na yun ang itinuturo ng mga isinusugo niya? Ang sabi, ang salita niyo, referido sa Diyos, ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking dadaanan. Kung may tanglaw at liwanag sa daan, hindi tayo maliligaw. Hindi tayo mapapahamak o mapapariwara sapagkat maliwanag ang ating dinadaanan. Ganyan ang mga salita ng Diyos. Sabi ni David, tutuparin ko. Hindi lang sapat na alam natin ang salita ng Diyos ay tanglaw. Kailangan nating tuparin ang kanyang mga salita. Sapagkat ang salita ng Diyos ay matuwid. Sabi pa nga ni David, hirap na po ako, Yahuwah. Panatilihin niyo akong buhay ayon sa inyong ipinangako. Kaya anong dapat nating maging paraan ng pamumuhay sa natitirang panahon ng panahong ito ng mundo at sa natitirang panahon ng ating buhay?
Ako sa awa ng Diyos, magsi-74 na sa darating na Mayo kung buhay pa. Kayo kapatid, mag-iilang taon na kayo. Idinadagdag ng Diyos sa atin ang mga taong yan. Ang tanong, mga kapatid, nasisiguro ba nating aabot tayo sa ganong edad? Hindi. Inuulit ko, araw-araw, oras-oras, every minute, ang ating buhay ay nasa panganib ng kamatayan. Kaya ano dapat nating maging paraan ng pamumuhay? Ito, mga eklesiya kabilang sa tagasunod ng Kristo. Next slide. Itong ating mababasa sa aklat ng Pilipos. Gawin nyo lahat ng walang reklamo o pagtatalo para maging malinis kayo't walang kapintasang mga anak ng Diyos sa gitna ng mga mapanlinlang at masasamang tao sa panahong ito. Napakaraming mapanlinlang, mandaraya, masasamang mga tao sa panahong ito. Pati relihiyon ginagamit para linlangin ang mga tao, iligaw ang mga tao, manipulahin ang mga tao. Pero bilang mga kabilang sa ating Panginoong Yahusyang tagasunod niya, ang sabi ng Biblia ay sumunod tayo. Walang pagtatalo, walang reklamo. Maging malinis kayo at walang kapintasang mga anak ng Diyos sa gitna ng mapaninlang at masasamang panahon ito. Ano sabi? Kailangang magsilbi kayong ilaw na nagliliwanag sa kanila. Kaya ang ilaw ay dapat na nagliliwanag. Paano tayo magsisilbing ilaw sa mga taong nasa kadiliman? Ibahagi natin, kapatid, kaibigan, ang pangalan ng Diyos, Yahuwah. Ang pangalan ng tagapagligtas, Yahushua. Ang itinatag ng Kristo ay hindi relihiyon, hindi gusali, hindi religious organization. Ang itinatag niya, I will build my ecclesia. Ang ecclesia, yan po'y samahan o community ng mga taong sumasampalataya at sumusunod sa ating Panginoong Yahushua. Yan ang kanyang itinayo. Kaya yung sinabi niyang, I will build my ecclesia, I will build believers, hindi religious organizations. Kapagkat pagkasama ka sa religious organizations, ang masusunod mo ay hindi ang mga aral ng Diyos, kundi ang masusunod mo roon ay ang utos, tuntunin, rules ng mga leader na ipinapalit nila sa aral ng Panginoon Diyos. Kaya ano sabi pa ni Pablo? Habang pinaninindigan nyo ang salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan at kung gagawin nyo ito, may maipagmamalaki ako sa pagbabalik ng Kristo dahil alam kong hindi na sayang ang pagsisikap ko sa inyo. Salita yan ng Apostol Pablo. Ginamit na kasangkapan sa kahintilan. Meron ako ang wikang maipagmamalaki ng aking mga pinagpagalan ay hindi nawala, na hindi nasayang. Kailan? Kung ang mga pinangaralan ay magpapatuloy na tumunton at lumakad sa mga salita ng Diyos o ibinubuhay ang mga aral ng ating Diyos. Mahalaga yon, mga mahal na kapatid. Ayon po sa Biblia, bakit sa panahong ito ay marami na, kahit na mga tao kabilang sa iba't ibang samahang relihiyoso o mga taong pangrelihiyon, ang kanilang nasa isip ay maglingkod din. Pero sa kabila ng lahat ng iyon ay marami pa rin ang kasamaang nagaganap. Ito dahilan, mga kapatid. Tingnan natin ang mga remnant. May remnant talaga eh. Tingnan ninyo ang nakasulat sa Efeso. Ganito po nakasulat, mga kapatid. Ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban. At ayon nga sa plano niya noong panguna, pinili niya kami para maging Kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo o sa Kristo. Mayroon ng pinili. Marami tinawag, kukunti pinili. Kaya dapat makasama ka sa pinili. Kaya hindi kataka-taka, kukunti lang ang tagasunod ng Kristo. Ang Kristo bago umakyat sa langit, 120 lang ang mga mananampalataya kumpara sa libu-libong mga tao noong panahon ng ating Panginoong Yahushua at ng mga apostol. 120 lang ang mga mananampalataya. Ang sabi ng aklat ng Epesong sinulat ni Pablo, pinili niya kami para maging Kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa Kristo, sa pamamagitan ng pagiging ekleseya ng Kristo. Kukunti lang pinili. Kaya hindi kataka-taka na ang mga taong kabilang sa iba't ibang samahang tumatawag din sa Diyos ay ang paraan at sistema nila ay very authoritarian. Authoritarian ng sistema.
kung ano ang sinasabi ng leader, yun ang susundin. At ipinipilit pagka hindi ka sumunod, ikay mapapariwara, ikay mapapahamak. Hindi ganon. Ang Diyos, alam nyo, ay hindi kinokontrol ng tao. Ang kulto na relihiyon, kinokontrol ang mga miyembro. Ano katunayan, hindi kinokontrol ng Diyos ang tao. Nilikha niya si Adan at Eva, nanganak itong dalawa, Cain at Abel. Sinabi, maghandog kayo. Hinayaan niya sila, hindi niya sinabing, kontrolado ko kayo, ito gawin nyo. Ang inihandog ni Cain at ang inihandog ni Abel ay ibang handog ni Cain sa handog ni Abel. Kanginong handog ang tinanggap? Yung inihandog nitong si Abel. Kinontrol ba sila ng Diyos? Hindi. Binigyan sila ng kalayaan. Innate and inherent gift from God ay yung pong right to choose. You have your own volition. You have the right to choose whatever you want. Sabi pa sa Deuteronomio, ilalagay ko sa harapan mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa. Pinamimili ng Diyos. Sabi naman ng Kristo, if you wish to become my disciple, deny yourself, carry your cross, and follow me. If you wish, hindi niya sinabing, kailangan gawin mo ito. Ang gusto ng Diyos, susunod ang tao out of love, out of faith, hindi out of fear. Ang karamihang kabilang sa mga kultong relihiyon, out of fear. O kailangan makapag-ensayo ako kasi kung hindi ako makakatupad. Out of fear. Kailangan makasama ako sa pulong at koko sapagkat pagka hindi ako nakasama, hindi ako makakatupad sa tribuna. Out of fear. Kailangan makarating ako sa suguan, ano man ang mangyari, sapagkat hindi ako makakapangasiwa, mawawalan ako ng karapatan, hindi ako bibigyan ng tulong at sweldo. Out of fear. Kailangan out of faith. Ang ating pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos, mga magulang at mga mahal na kapatid. Kaya ang mga pinili, bagamat ko konti, out of faith, naglilingkod. Out of love, naglilingkod. Hindi kinokontrol, kaya naglilingkod. Ganyan tayo mga kapatid. Sa Ecclesia ni Yahushua, wala ritong CEO. Kami ng kapatid na Jeriel, kami nagtuturo. At ang iba nating mga kapatid, nakasama natin sa ministeryo, nagtuturo. Pero lahat tayo sumusunod sa isa nating leader na tagapamahalang pangkalahatan, ang Kristo na nasa kanan ng Diyos sa langit. Siya ang ating sinusunod. Kami rito ay nagtuturo, pantay-pantay tayo rito. Pero pagkabilang ka sa isang samahan, lalo kung yan ay kulto, ang kapangyarihan nagmumula sa leader, may pangalong may kapangyarihan, may mga lupon, may mga district minister, may mga iba. Ano yan? Antas ng kapangyarihan. Isipin nyo, kaya ang nasusunod nila, may hierarkiya eh. Hindi ang Kristo, kundi may hierarchy. Ang hindi natutupad yung kayong lahat ay magkakapatid. Isa lang amo nyo, isa lang ang boss ninyo. Pero tayong nasa mga pinili, hindi ba nyo napapansin? Lahat tayo rito pantay-pantay. Pwede nyo kaming sawayin, pwede nyo kaming punahin. Pero doon sa mga kultong relihiyon, hindi mo pwedeng punahin ng leader sapagkat siya daw ay flawless. Perfecto, hindi nagkakamali. Ano man ang sabi niya, galing daw sa Diyos. Yan ang kulto. Kaya mga kapatid, salamat, naalis na tayo ron. Kaya anong kailangan natin gawin? Magpatuloy tayo sa ating paraan ng paglilingkod. Tinig ng hari, tinig ng Kristo ang ating sinusunod. Ano ang patnubay na ibinibigay sa atin ng Diyos para tayo wag nang maligaw? Next slide, ito po nakasulat. Huwag kayong makibahagi sa mga walang kabuluhang gawain ng mga taong nasa kadiliman. Huwag na tayong makibahagi. Huwag na po, huwag na. Tama na ang nakaraan. Sa halip, ipamukha nyo sa kanila ang kasamaan nila. Kaya ang ating ginagawa. Ipamukha natin sa kanilang kasamaan nilang ginagawa. Ano yan? Yung pasunurin ng pilit ang miyembro. Yung pilitin ng mga miyembro na ipakita ang kahalagaan ng pag-abuloy na iba't ibang abuloy, mga handugan, espesyal handugan, tipon construction, lahat ay puro kwarta. At ang sabi ng mga leader ay malapit ng paghukom o ay malapit na pala. Ipamigay mo sa mga hihirap mong miyembro ang mga abuloy na yan. Ba't ikaw lang nagkakamalat ng papakasarap?
Sabi ng Biblia, ipamukha nyo sa kanilang kasamaan nila. Huwag kayong padadala sa mawalang kabuluhang pangangatwiran ng iba tungkol sa masasama nilang gawain dahil galit ang Diyos sa mga swail. Ang iba nangangatwiran. Pasya ang wika ng pamamahala. Sino yung pamamahala nyo? Pasya ang wika ng aming papa. Sino yung papa mo? Pasya ang wika ng aming pastor. Sino yung pastor mo? Hihigit pa ba yan sa ating Panginoong Yahushua? Siya ba nagbuwis ng buhay niya para matubos ang kasalanan natin? Nangangatwiran na lang. Pero ang sabi ng Diyos, galit ang Diyos sa mga ganyan. Ang tawag ng Diyos sa ganyang uring mga tao, mga swail. At ang sabi, huwag kayong magpakamangmang, kundi alamin nyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin ninyo. Huwag magpakamangmang. Kaya dito sa atin, bawal ang mangmang. Ano ibig sabihin ng mangmang kulang sa kalaman? Kaya dito sa atin, anong dapat natin gawin? Sinong dapat tularan natin? Next slide, ganito nakasulat. Mas bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea kaysa mga taga-Tesalonika. Gustong-gusto nilang makinig sa mga itinuturo ni Pablo at araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan para kutignan kung totoo nga ang mga sinasabi ni na Pablo. Marami sa kanilang sumampalataya, kabilang dito ang mga Gregong babae na kilala sa lipunan at mga Gregong lalaki. Sino dapat nating tularan, mga kapatid? Ang mga taga-Berea mas bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea kaysa mga taga-Tesalonika. Nakikinig, gustong-gusto sa pangangaral ni Pablo. Pero anong ginawa nila? Araw-araw nilang sinasaliksik o binabasa ang kasulatan. Ano layunin? Para i-check kung totoo ang itinuro ni Pablo. Ano naging bunga ng kanilang ginawa? Marami sa kanilang sumampalataya. Mga mahihirap lang ba at mga hindi nag-aral? Paano yung mga alta sosyudad, yung mga matataas sa lipunan? Ang sabi, marami sa kanilang sumampalataya. Kabilang dito, mga Gregong babae na kilala sa lipunan at mga Gregong lalaki. Kaya yan ang naging resulta. Hindi lang basta mga kaanib na mahihirap at hindi marurunong, pati na rin ang mga kabilang sa matataas na level sa sosyudad. Sa ating pamumuhay na ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos, anong ating tiyak na maasahan? Next slide po, pakinggan natin. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng kasama at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos habang hinihintay na natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yahushua Kristo. Ayan, mga kapatid, kapag tayo na malaging namumuhay, nagsasaliksik, bago sumunod, namumuhay ng ayon sa kalooban ng Ama, tinutunton, daan ng liwanag sapagkat daan ng Diyos ang ating sinusundan. Ano sabi ng Biblia? Ang sabi, habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa at walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yahushua Kristo. Kaya kung tayo po ay nasa pamumuhay na matuwid, nagsisiyasat, naghahanda, mga kapatid, handaan ninyo sa pagbabalik ng Kristo sa alapaap. Hindi siya babalik doon sa alapaap para sa Ecclesia, sa sariling kalooban niya. Hindi. Siya po ay hindi pwedeng gumawa ng isang hakbang na hindi pinagtibay ng Diyos. Kaya ang pagbabalik ng Kristo, yun din ay kalooban ng Ama. Kaya sabi ni Pablo sa isang symbolikal na paraan, ang sabi niya, walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Si Yahuwah. At ang pagbabalik ng kanyang anak na tagapagligtas, ang Kristo. Kaya sa araw ng rapture, dalawa ang ating pong makakasama, ang Kristo at ang Diyos na si Yahuwah, sapagkat ang Diyos ang may pasya kung kailan babalik ang anak niya para sa Ecclesia. Yan bang hinihintay natin, mga kapatid? Kung yan ang ating hinihintay, maging busy tayo sa ating pong pagsishare ng pananampalataya. Mga mahal na kapatid, tumulong po tayo, mga kapatid. Inuulit natin, hindi natin hawak ang ating buhay. Sa bawat sandali po, isingit natin
ang ating pong pagsishare ng ating pananampalataya. Kung ito po ay babaliwalain natin, itong panawagan ng Diyos sa atin, ini-ignore natin, ano sama? Next slide, ito nakasulat. Pakinggan natin. Ito, si Zacarias na anak ni Jehoiada na pare ay pinuspos ng Espiritu ng Diyos. Tumayo siya sa harapan ng mga tao at nagsabi, ito sinabi ng Diyos, bakit hindi nyo sinusunod ang mga utos ni Yahuwah? Hindi kayo uunlad kailanman dahil itinakwil nyo na si Yahushua o si Yahuwah. Itatakwil din niya kayo. Dahil itinakwil nyo si Yahuwah. Hindi namin itinatakwil si Yahuwah. Hindi namin itinatakwil ang Diyos. Tumatawag kami sa Diyos. Tama. Pero sinusunod ba ninyo utos niya? Hindi. Ang sinusunod yung utos ng leader ninyo. Kaya nung panahon ni Zacarias, ang kausap niya ay ang mga unang lingkod ng Diyos ng bayang Israel. Ang sabi ay maliwanag. Ito sinabi ng Diyos, bakit hindi nyo sinusunod ang mga utos ni Yahuwah? Yan din ang tinig na dapat na madinig natin. Bakit kapatid, hindi natin sinusunod ang utos ni Yahuwah? Mahirap mang mag-share ng pananampalataya? Hindi. Maraming paraan. May telepono tayo, sa internet, sa Facebook, sa YouTube, personal. Magsikap tayo, mga kapatid. Magsikap po tayo. Panawagan yan. Ang sabi, bakit hindi nyo sinusunod ang utos ni Yahuwah? Ano ibubunga niya? Hindi kayo unlad kailanman. Pagkakasama ka sa pinili, dapat umuunlad. Walang lingkod ang Diyos na matuwid na nagpapalimos ng tinapay. Ibig sabihin, hindi maghihirap. Pero kung hindi natin sinusunod ang utos ni Yahuwah, hindi tayo uunlad. Ano katumbas ng hindi pagsunod? Pagtatakwil kay Yahuwah. Ano sabi ng Biblia? Itatakwil ka rin ng Diyos. Kaya kapag tayo nananalangin sa ating dakilang Ama, ano ang dapat natin pong gawin? Maging laman ng panalangin. Next slide. Ito nakasulat, mga kapatid. Sa araw ng pagpaparusa sa inyo, hihingi kayo ng tulong kay Yahuwah, pero hindi niya kayo tutulungan. Itatakwil niya kayo dahil sa inyong kasamaang ginagawa. Huwag sana tayo makabilang dyan sa itatakwil ng Ama. Pag nananalangin tayo sa Ama, sabihin natin, Ama, hindi ho kami perfecto. Pinipilit namin po na magawa ang kalooban ninyo. Sumusunod po kami, pero may pagkukulang pa rin po kami. Huwag niyo po kaming isama sa paparusahan ninyo. Huwag niyo po kaming isama sa mga taong hindi niyo tutulungan. Paano kami kung hindi niyo kami tutulungan? Kaya lang kami nakakaraos sa tulong po ninyo, Panginoon. Kaya lang kami sa araw-araw ng pamumuhay namin ay nakakapagpatuloy sa tulong po ninyo. Kaya kami po'y nabubuhay pa sa tulong ninyo. Marami kaming karamdaman pero ba't hanggang ngayon buhay pa kami? Sa tulong po ninyo. Yan ang ating hingin sa Ama. Paano tatanggap ng kapatawaran ng isang tao na nagbabalik loob sa Diyos? Pakinggan natin na nakasulat sa Amos. Ito ho. Gawin na lamang ninyong mabuti, huwag ang masama para mabuhay kayo. At sasamahan kayo ni Yahuwah, Diyos na makapangyarihan, gaya ng inyong sinasabi. Ano dapat natin hingin para tayo mapatawad? Gawin na lang natin yung mabuti. O, kung ano yung masama, huwag na natin gawin yon. Tiyak sasamahan tayo ni Yahuwah. Hindi niya tayo pababayaan. Napakalapit ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kung tayo mayroong kababaang loob, hindi niya tayo itatakwil. Hindi niya tayo sasabing, anak, hindi na kita pakikinggan. No, hindi ganun ang Diyos eh. Ang Diyos ay sagana sa awa, sagana sa pagpapala, mga kapatid. Pero pag nagpatuloy tayo sa paggawa ng masama, pinili na tayo. Ano sabi ng Biblia? Ito pa. Sa mga huling talata ng ating pag-aaral. Next slide. Ayaw sumunod ng masasamang taong ito sa mga sinasabi ko. Sabi ni Jeremias, kausap niya ay ang mga Israelita, tinuruan niya ng mga aral ng Diyos. Pero anong sabi? Ayaw sumunod. Sinusunod nilang nais ng matitigas nilang puso na naglilingkod at sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Kaya matutulad sila sa sinturon na yan na hindi na mapapakinabangan. Ayan ang sama po niyan. Pagka tayo nagmatigas
sa kabila ng alam natin kung ano magiging outcome kung tayo nagpatuloy sa kasamaan, nagpatuloy ka pa rin sa paggawa ng masama, kabilang na tayo sa matitigas ang ating puso. Ang kaganyan ng uri ng mga tao, hindi tayo po pagpapalain ng Ama. Ano ang garantiya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang propeta sa mga anak niyang sa kabila ng kasamaan ng mundo? Ang moral ng tao ang sasama na, hindi naman sa pagmamalinis. Tingnan ninyo nagaganap. Dumarami ang mga kasamaan. Ang mga dating hindi katanggap ay tinatanggap na. Ano sabi ng Biblia? Pagka tayo na malagi sa pagsunod. Next slide. Ito nakasulat. Pakinggan natin ito, mga kapatid. Nang panahong yon, pumunta ang propetang si Hanani kay Haring Asa ng Huda at sinabi sa kanya, dahil nagtiwala ka sa hari ng Aram at hindi si Yahuwah na iyong Diyos, hindi niyo malilipo ang mga sundalo ng hari ni Aram. Naalaala mo ba kung ano nangyari sa mga taga-Ethiopia at taga-Libya? Na ang mga sundalo at mga karwahe at mga mangangabayoy napakarami? Nang panahong yon, nagtiwala ka kay Yahuwah o sa Panginoon at kay pinagtagumpay niya sa kanila. Sapagkat nakatingin si Yahuwah sa buong mundo para palakasin ang mga taong matapat sa Kanya. Ito'y kasaysayan noon. Panahon itong propetang Hanani. Kausap niya itong hari na si Asa, hari ng Huda. Bayan ng Diyos to Pero nagtiwala kang sabi, sa hari ng Aram at hindi ka nagtiwala kay Yahuwah na yung Diyos. Kaya ano nangyari? Hindi niya malilipol ang sundalo ng hari ni Aram. Kaya ang tanong sa kanya ni Hanani kay Asa na hari ng Huda, naalaala mo ba kung ano nangyari sa mga taga-Ethiopia, taga-Libya, na mga sundalo at karwahe, mga ngabayo? Napakarami ng panahon yun. Nagtiwala ka kay Yahuwah. Kaya ano nangyari? Nagtagumpay ka. Kaya ang pagtitiwala kay Yahuwah, mahalaga, mga kapatid. Kayo magtiwala sa asawa nyo pagdating sa kaligtasan. Huwag kayo magtiwala sa mga anak pagdating sa kaligtasan. Mga anak, ang sabi, work for your own salvation. Sabi ni Pablo, ang tiwala ko sa Diyos ay iba sa tiwala nyo sa Kanya. Gaano tiwala nyo sa Ama? Sa level na mababa, isa, ang pinakamataas ay 10. Baka ikay nasa isa lang ang tiwala mo, kapatid. 1% lang. Para bang tinatawaran mo ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos? Katulad ditong si Haring Asa, nang sabi nga sa kanya ni Hanani, pero nang ikay nagtiwala, nilipol niya ang mga kasundaluhan ng mga taga-Ethiopia at taga-Libya. Bakit? Mahalaga ang pagtitiwala sa Ama at ang katapatan sa Kanya. Ang sabi, sapagkat nakatingin si Yahuwah sa buong mundo para palakasin ang mga taong matapat sa Kanya. Kaya sa pamamagitan ng teknolohiyang ito, sa buong mundo nakakarating ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, nakatingin si Yahuwah sa buong mundo para Kanyang palakasin ang mga taong matapat sa Kanya. Mga kapatid, tayo ay napapagod na rin sa buhay na ito. Sa totoo lang, di ba kayo napapagod? Galing sa trabaho, magluluto, kung mamamalengke, ang routine ng buhay na hangkakaedad, nagkakaroon ng sakit. Masarap pa buhay dito sa mundo? Kung masarap ang buhay dito sa mundo, hindi na ako aasa sa rapture. Hindi masarap. Sa mundong ito, ang dami nating problema. Mamahalin ba nyo itong mundong to? Gusto ba nyo mabuhay ng 100 taon na mayroon kayong sakit, na ini-injection ng kayo lagi, na kayo ay ginagamot ng doktor, nararamdaman yung sakit, hapdi ng katawang ito? Ang sabi nga, mga kapatid, tayo'y pagod na rin. Hapong-hapon na rin tayo. Pero hanggat tayo binubuhay ng Ama, sige lang, magpatuloy tayo sa ating pong paglakad sa kalooban niya. Magtapat tayo sa Ama. Huwag tayong
papayag na mabawasan ang ating pagtitiwala sa ating Ama. Sapagkat siya lamang po, mga kapatid, ang ating maaasahan. Wala na pong iba. Sana itong leksyong ito magsilbing pampalakas sa ating pag-asang lahat at tayo po ay matuto na maging gabay at maging tanglaw sa ating kapwa sa pamamagitan ng pag-share ng ating pananampalataya. Tumayo tayo at tayo po, mga mahal na kapatid, ay mananalangin. Panginoon po namin Diyos, Yahuwah ang iyong banal na pangalan. Salamat po ng maraming sa iyo, Ama, sapagkat binubusog mo kami ng payo. Iniiba mo ang aming pananaw kaysa pananaw ng mga tao sa mundo, sapagkat kami kabilang sa mga pinili mong kukunti sa bilang. Pero ikaw ang aming sinusunod. Kaya bago namin sundin, sinisiyasat muna namin kung itong kalooban mo para wag kami magkamali. Baka ibang aming napapupurihan, baka ibang aming naluluwalhati nang hindi namin namamalayan. Panginoon, dito sa Eklesiya ng iyong anak, siya ang aming leader, tinig niya ang aming pinakikinggan. Kaya tuwing pagsamba, sabik na sabik kami na makinig. Maaring may mga kahadlangang dumarating minsan, pero hindi yun ang dahilan para hindi kami magpatuloy. Panginoon, masdan mo kami. Mga anak mong matagal-tagal na ring naninindigan sa panig mo. Ama, ang totoo, hapong-hapo na rin ang aming katawang ito. Napapagod na rin ang isip namin sa mga pagsubok sa buhay. May oras na halos natatawaran namin ang aming pong pagtitiwala sa iyo. Pagpasensyahan mo kami kung dumarating sa buhay namin yun. Minsan halos makabitiw na kami. Minsan halos hindi na kami nananalangin sa iyo sapagkat dama namin ang sakit at hapdi ng aming nararanasan sa mundo. Ama, ipagkaloob mo sa amin ang katatagan, ang tapang at lakas ng loob upang kami patuloy na makabangon at makatayo. May pagpatuloy ang paglilingkod sa kabila po ng aming sitwasyon sa buhay. Maawa ka't abutin ang mga may sakit, ang mga naghihirap, ang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Maawa ka po. Hindi man namin sila kasama sa pananampalataya. May buhay din sila. Sana kaawaan mo na magkaroon man ng saglit na kapayapaan pa upang ang ebanghelyo ay maipalaganap, makarating sa mga tao. Mabigyan sila rin ng pag-asa, gaya ng pag-asa naming matatag sa pagdating ng anak mo at ng pagdating mo, Panginoon, sa araw ng rapture. Makakasama kami. Yun ang aming pananampalataya. At ang mga nangamatay na mahal namin sa buhay, makakasama na namin muli. Magiging masaya kami, napupurit luluwalhati sa iyo. Salamat po sa mga aral mo. Pinupuri ka namin, sinasamba. Sa ngalan ng iyong anak, Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen. Mabiyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah at ang patuloy na pagkikipisan ng Espiritu Santo, siya nawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen.
May patuloy tayo na pinananawagan. Mayroon tayong patuloy na panawagan. Ibig ko sabihin, join us every Thursday po sa ating 1001 Berean Questions program to further examine the Bible. At saka patuloy po nating ipanalangin ang buong sangkatauhan po, leader ng mga bansa, taong nasa kapangyarihan, maging ang mga leader ng mga relihiyon na sana po tayo sama-sama na sumunod sa kalooban po ng Ama. Hanggang dyan at tayo po natatapos na mga. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwa at maging matatag. Pagkatyag na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin mga labing ang iglesia ipagtanggol